INC Radio, Evangelical Mission on air and online. Kumusta po mga mahal naming taga-subaybay? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At kami nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa ating gagawing pagtalakay na ang layunin po ay makatulong sa inyong pong paghahanap ng katotohanan. Ako po kapatid na Orly de Guzman, makakasama po natin sina kapatid na Christian Cruz at kapatid na Vincent Valdez. Salamat po kapatid na Orly at kapatid na Vincent. Magandang araw din. Magandang araw sa inyo mga kaibigan at welcome po sa programang ito. Magandang araw po kapatid na Christian, magandang araw po kapatid na Orly. Magandang araw po sa inyo na aming mga listeners and viewers. Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan, saan mang panig ng mundo po kayo naroroon. Mga mahal po naming kaibigan, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo ay sinisikap po ng Iglesia ni Cristo na sa lahat po ng mabibisang kaparaanan ay aming maipakilala at maipaunawa sa marami kung gaano po kahalaga ang Iglesia ni Cristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Ang dahilan, kapatid na Orly, ang isa po sa mga dahilan ay upang atin pong makasama ang atin pang ibang mga kaibigan sa tunay at marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos at lalo na po sa pagtatamon ng kaligtasan. Totoo yun kapatid na Christian at kapatid na Orly. Pero marahil ay itinatanong po ng iba kung bakit na nagagawa nating mamuhunan ng panahon, pagpapagal, gayon din po ng pagsasakripisyo sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob po ng Iglesia ni Cristo. At yun ay pinagtataka ng marami sa dami raw ng maaaring pagkaabalahan sa kasalukuyan, bakit lagi tayong may panahon, maraming panahon para sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Opo. At yun ang ating ipaglilingkod sa ating mga kaibigan. Ano ang katwiran na nasa Biblia, kapatid na Vincent? Bakit tayo ay nagpapagal, nagtitiyaga sa ating pagka-Iglesia ni Cristo at ibinabahagi rin natin ito sa ating mga mahal sa buhay? Basahin po natin ang nakasulat sa unang Timoteo sa 4:10. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Inyo pong pakinggan. Yun ay dahil sa may pag-asa kami sa lahat ng ipinangako ng Diyos. Kaya labis kaming nagpapagal. Kahit kami ay pinararatangan at pinipintasan, kami ay nagpapagal at nagtitiyaga sapagkat kami ay sumasampalataya sa isang buhay na Diyos na tagapagligtas ng lahat ng tao. Subalit, siyang tagapagligtas lamang ng lahat na kaniyang mga tunay na tagasunod. Kung ano po ang banal na katwiran, kapatid na Orly at kapatid na Christian, mga mahal po naming mga listeners and viewers, at pinatutunayan ng pagpapagal at pagtitiyaga ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kami anya ay nagpapagal at nagtitiyaga sapagkat kami ay sumasampalataya sa isang buhay na Diyos na tagapagligtas. Sa makatwid po, ang may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ang magagawang magpagal at magtiyaga. Yung mga ang sinasabi, sumasampalataya daw sila, pero ayaw gumawa, wala raw gagawin, hindi totoong sumasampalataya yun. Opo. Sapagkat ang totoong may pananampalataya ay nagpapagal at nagtitiyaga. At batay sa ating binasa, kapatid na Vincent, ano ang sinasampalatayanan at inaasahan sa Diyos ng kanyang mga lingkod? Ang sabi po ni Apostol Pablo, may pag-asaan niya kami sa lahat ng ipinangako ng Diyos, kaya labis kaming nagpapagal. Kaya hindi lugi, kapatid na Christian Hindi po nawawalan yung mga nagpapagal sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sapagkat mayroong pangako ang Diyos sa kanila. At sino ang mga lingkod ng Diyos sa panahong Kristiyano, kapatid na Vincent? Ayon din sa atin pong binasa ang pahayag, ang Diyos niya ay tagapagligtas lamang ng lahat na kaniyang mga tunay na tagasunod. Sa makatwid, kapatid na Christian, kapatid na Vincent, ang mga tunay na lingkod po ng ating Panginoon Diyos ay sumusunod sa Diyos, kaya sila ang pinangakuan na magtatamo ng kaligtasan. Ngayon, paano ba igagawad ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Christian, ang kanyang pagliligtas
sa mga sumusunod sa Kanya o sa Kanyang tunay na mga lingkod. Pakinggan po natin ang itinuturo po ng banal na kasulatan. Dito po sa Judas Tadeo 1:25, ganito ang ating mababasa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Kung paano po igagawad ng Panginoong Diyos ang pagliligtas. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga tagasunod ng Panginoon Diyos, sila po ay mga tagasunod din ng tagapagligtas na si Kristo. At bakit nila nagagawa, kapatid na Kristiyana, sumunod sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Dahil po sila po ang pinangakuan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ating ipaglingkod naman kasi gaya ng alam ninyo, maraming nagsasabi sila ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanilang Panginoon daw ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ang mga tagasunod ng tagapagligtas na si Kristo? At ayon sa Biblia, ano ang aral na kanilang sinunod sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang nakasulat sa Juan 10:7 at 9. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Nais po nating ipapansin, kapatid na Orly at kapatid na Christian, sa atin pong mga taga-subaybay, na kung ipakilala po ng Biblia ang mga tagasunod ng tagapagligtas na si Kristo, mga tupa po ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang pastol o pastor na sinusunod ng kanyang mga tupa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Balikan natin yung ating iniwang tanong kanina, kapatid na Vincent. Ano ang aral ni Kristo na sinunod ng kanyang mga tupa na yun ay aral na ikapagtatamo ng kaligtasan? Ang utos po na pumasok sa loob po ng kawan ayon po sa ating binasa. Kaya batay sa mga talatang iyan ng Biblia, kapatid na Vincent, sino ang mga taong tagasunod ng Diyos at ni Kristo at sigurado ang pagtatamo ng kaligtasan? Sila po ang mga pumasok o napaloob na sa kawan na siyang pinapapasukan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sandali, kapatid na Christian, pagka ang pinag-uusapan ay kawan ng ating Panginoong Hesukristo, maraming kung ano-anong sinasabi ang ating mga kababayan o yung mga merong relihiyong kinabibilangan. Ang kawan daw, basta naniniwala sa Panginoong Hesukristo, kinikilala siyang Panginoon, tagapagligtas, kawan na rin ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung ba ang sinasabi sa Biblia, ang kawan ba ay ang kahit anong relihiyon o ang lahat ng relihiyon na nagpapakilalang relihiyong Kristiyano raw? Hindi po. Maliwanag po kung alin po ang kawan na binabanggit. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang mababasa natin dito sa Gawa sa 20:28. Mula po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa, babasahin na po sa pagkakaliwat sa wikang Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakaliwanag po, kapatid na Orly at kapatid na Vincent, na ang kawan na tinutukoy ay ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga tao na nasa loob ng Iglesia ni Kristo, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang pinatutunayan na sumunod sa ipinag-uutos ni Kristo. Kaya sila ang mga tunay na tagasunod na makaaasa sa mga pangako ng Diyos. Kaya nasasagot yung itinatanong at nasa isip ng iba nating mga taga-subaybay. Bakit gano'n na lang natin pinahahalagahan ang ating pagka-iglesia ni Kristo? Bakit sinisikap natin na maakit sa iglesia ang ating mga mahal sa buhay at ang marami pang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo? Ang dahilan, mga mahal po naming kaibigan, narito po sa iglesia ni Kristo ang ating ikapagtatamo ng kaligtasan. Nasa loob po ng Iglesia ni Kristo ang mga tunay pong tagasunod ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. At bukod dyan, liwanagin natin, kapatid na Vincent, ano pang ipinangako ng ating Panginoon Diyos na ito'y inaasahan din ng mga sumunod sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang sagot sa Isaias 65:17 hanggang 19.
Ganito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Mataman ninyo ngayong bigyang pansin. Ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan, at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat nang kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako ay magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod, walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Ito po ang ipinangako pa ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Orly, kapatid na Christian, gaya po ng nalalaman ninyo. At siya nating ibinabahagi sa ating mga taga-subaybay na inaasahan ng mga sumunod sa tagapagligtas o sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Ito rin yung tinatawag na bayang banal o bagong Jerusalem. Sandali, kapatid na Vincent. Opo. Yan bang buhay at pamumuhay doon sa bayang banal kapareho lang ng buhay at pamumuhay ng mga tao sa mundong ito? Hindi po. Dahil ang sabi po ng ating binasa, lahat anya ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Doon walang hirap, walang dalamhati, walang pagluha, walang kamatayan. Puro wala Opo. Pero ano ang mayroon doon sa bayang banal, kapatid na Vincent? Ang sabi po sa ating binasa, naroon anya ang dalisay na kasiyahan at lubos na kagala. Yan ang dahilan kung bakit nais nating makasama ang marami pang mga tao sa Iglesia ni Cristo, sapagkat nais nating makasama sila doon sa bayang banal. Opo. Na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. At marapat lang na pagpagalan ng tao ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sapagkat napakadakila noong ipinangako ng Diyos na tatamasahin ng kanyang mga tagasunod. Opo. Kaya ano ang payo natin doon sa ating mga kaibigan, mga kababayan na nakakapakinig na sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo? Huwag pong tumulad sa iba na napababayaan yung mga bagay na ukol sa espiritual o para sa Panginoong Diyos. Nakakalimutan yung para sa kanilang kaligtasan. Paano ba inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Christian, yung mga tao na hindi na pag-ukulan ng pagpapahalaga ang para sa kanilang kaligtasan? Ganito po ang mababasa natin, mga kaibigan, sa pahayag po sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo dito sa Lucas 14:16 hanggang 21 at 24 at 15. Ganito ang ating mababasa. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng paglalarawang ito. Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking piging at nagpadala ng maraming paanyaya. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang kanyang lingkod upang ipaalam sa mga panauhin na oras na upang sila ay dumating. Subalit, silang lahat ay nagpasimulang magdahilan. Sinabi ng isa na kabibili lamang niya ng isang bukid at nais niyang inspeksyonin ito at nakiusap na siya ay pagpaumanhinan. Sinabi naman ng isa na kabibili lamang niya ng 5 pares ng baka at nais niyang subukin ang mga ito. Ang isa naman ay kapapakasal lamang at dahil doon ay hindi siya makararating. Nagbalik ang lingkod at iniulat sa kanyang Panginoon kung ano ang kanilang sinabi. Nagalit ang kanyang Panginoon at sinabihan siyang magtungong madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod upang anyayahan ang mga pulubi, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Sapagkat wala isa man sa mga una kong inanyayahan ang makatitikim kahit katiting ng aking inihanda para sa kanila. Pagkarinig nito, isang lalaking nakaupo sa hapag na kasama ni Jesus ang napabulalas. Anong dakilang pribilehiyo ito na makapasok sa kaharian ng Diyos?
Ang binasa po natin, kapatid na Orly at kapatid na Vincent, ay pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isang talinghaga. At ito ay talinghaga tungkol doon sa mga hindi nagpahalaga sa kaligtasan. Meron anyang isang lalaki na naghanda ng malaking piging at marami siyang inimbitahan, kapatid na Christian. Ano naging pagtugon ng mga inimbitahan doon sa malaking piging? Sila anya ay mga nangagdahilan. At batay dyan sa talinhaga, ano-ano raw yung mga idinahilan kaya hindi sila makadadalo doon sa handaan? Ang isa po ay kabibili lamang ng isang bukid. Ang isa naman po ay kabibili naman po ng 5 pares ng baka at ang isa naman po ay kapapakasal lamang. Ano naging damdamin at pasya nung naghanda doon sa mga hindi dumalo, mga inimbitahan niya pero hindi dumalo doon sa handaan? Nagalit po. At ang sabi pa nga po ay ipinasya niya na isa man sa mga nagdahilan, hindi po makatitikim kahit katiting nung kanyang mga inihanda. Alin ba yung sinasabing hindi matitikman kahit katiting noong mga imbitado pero nagdahilan? Sa hulihang bahagi po ng binasa natin ay sabi, ito ay ang dakilang pribilehiyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga nahadlangan ng iba't ibang kadahilanan hindi makapapasok sa langit. Opo. Hindi magtatamo ng kaligtasan. Pero baka nag-iisip sila, masama bang bumili ng bukid, bumili ng baka, kapatid na Christian? Hindi po. At talagang kailangan po na ang tao'y magtrabaho, magsipag sa pagtatrabaho. Hindi rin po masama na bumili ng baka at subukan kung mapapakinabangan po ito. Alin ang hindi tama, alin ang mali at masama? Ang mali po, gawing dahilan, alin man sa mga yon, para hindi masunod ang kalooban ng Diyos at para mapabayaan ang para sa kanyang ikaliligtas. Hindi masamang asikasuhin yung para sa buhay na ito Masama nga yung tamad Opo. Pero baka dahil sa mga bagay na panlupa, yung kaligtasan ay hindi mapag-ukulan ng tao ng panahon at ng pagpapahalaga. Opo. Sinong mabuting halimbawa, kapatid na Vincent? Kahit may hadlang, hindi napahadlang doon sa mga natural na kahadlangan na hindi man inimbentong hadlang lang. Ganito po ang pahayag sa Lucas 19:1 hanggang 6 at 9 pa. Pakinggan po ninyo ang pahayag, mga mahal po naming mga kababayan at kaibigan. Pagkatapos, si Jesus ay pumasok at dumaan sa Jericho. May isang lalaki roon, ang kanyang pangalan ay Sakyo, punong maniningil ng buwis, at siya ay tunay na mayaman. Gustong-gusto niyang makita si Jesus. Subalit, ang karamihan ng tao ay nasa kanyang landas. Siya ay pandak at walang makita sa karamihan ng tao. Kaya siya ay tumakbo sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus sa kanyang pagdaan. Nang makarating si Jesus sa puno, tumingala siya at sinabi, "Sakyo, magmadali kang bumaba. Ngayon ay araw ko upang maging panauhin sa iyong tahanan." Dali-daling umalis sa puno, si Sakyo, parang hindi makapaniwala sa kanyang mabuting kapalaran. Natuwang-tuwa na isama si Jesus sa kanyang tahanan. Sinabi ni Jesus, "Ngayon ay araw ng kaligtasan sa tahanang ito. Narito na siya, si Sakyo na anak ni Abraham." Si Sakyo po ang mabuting halimbawa na kahit na merong mga hadlang, ay hindi po siya pumayag na siya po ay mahadlangan. Batay dyan sa mga talatang ating binasa, kapatid na Vincent, ano bang gustong mangyari nitong si Sakyo pero mayroong mga hadlang? Ang sabi po sa Biblia, gustong-gusto niya anyang makita ang ating Panginoong Hesukristo. Pero madali niya bang magagawa yung kanyang magandang hangarin na makita ang tagapagligtas o ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi po, dahil ang karamihan po ng tao, ayon din sa ating binasa, ay nasa kanyang landas. Marami nang nauna sa kanya. Opo. At bukod doon, ano pang dahilan kaya hindi madaling mangyari yung gustong mangyari nitong si Sakyo na makita ang ating Panginoong Hesukristo? Ayon din po sa paglalarawan sa mga talatang ating binasa, siya anya ay pandak at walang makita sa karamihan ng tao. Yung ang gusto niyang makita ay ang Panginoong Hesukristo marami nang nauna at pandak pa siya.
Baka puro likod ang nakikita niya, hindi ang ating Panginoon Kristo. Pero paano sinulusyonan ni Sakeo ang mga hadlang na ito? Siya umuwi na lang dahil sa merong mga kahadlangan sa kanyang hangaring makita ang ating Panginoon Kristo? Hindi po. Ayon din sa ating binasa, siyaan niya ay tumakbo sa unahan, umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdaan. Gumawa siya ng tamang aksyon. Ito tanong, natupad ba kapatid na Vincent yung kanyang hangarin na makita ang ating Panginoong Hesukristo? Natupad po kapatid na Orly at kapatid na Christian. Sa katunayan, nang dumaan ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi, tumingala siya at sinabi, Sakyo, magmadali kang bumaba, ngayon ay araw ko upang maging panauhin sa iyong tahanan. Hindi lang nakita niya ang tagapagligtas nakita pa siya ng ating tagapagligtas. Opo. At anong ibinunga kay Sakeo? Dahil sa hindi siya pumayag na mahadlangan ng iba't ibang dahilan doon sa kanyang gustong mangyari. Ang sabi pa, siyaan niya ay tuwang-tuwa na isama si Jesus sa kanyang tahanan at doon ay sinabi po ng ating Panginoong Sukristo, ayon din sa mga talatang ating binasa, ngayon anya ay araw ng kaligtasan sa tahanang ito. Sa makatwid ay ginarantiyahan po ng ating Panginoong Hesukristo hisakyo ng kaligtasan dahil sa kanyang ginawang pagsisikap na mapagtagumpayan ng mga hadlang. Ito tanong kapatid Vincent, sa panahon ba natin mayroon ding ginagarantiyahan ng kaligtasan ang ating Panginoong Hesukristo? Meron po kapatid na Orly, gaya po ng ating naipaglingkod na sa unahan ng ating pagtalakay, gaya ng binasa natin kanina, sila po ang mga papasok sa kanyang kawan na gaya nga ng binasa kanina ng kapatid na Christian ay ang Iglesia ni Cristo. Ano ang leksyon na nais nating maipabatid sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan? Itong dapat na matutuhan tungkol doon sa ginawa nitong si Sakeo dahil hindi siya napadaig doon sa mga kahadlangan. Maring ang mga kababayan din po natin na ating pinaglilingkuran sa pagkakataong ito ay nagbabalak, naghahangad na pumasok at sundin ang ipinagagawa ng tagapagligtas. Pero may nakikita po silang mga hadlang. Tularan po natin si Sakeo, mga mahal po naming mga kaibigan at mga kababayan. Huwag din po tayong pumayag na mahadlangan ng mga hadlang na yan. Pagtagumpayan po natin ang mga hadlang. Kailangang makalampas dyan sa mga kahadlangang iyan sapagkat ang nakasalalay po dito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Opo. Kaya sinisika po namin sa ganitong mabibisang kaparaanan, ipaalam kung anong Iglesia ni Cristo. Gaano po kahalaga ito? Ano man ang maaaring hadlang na nasa isipan po ninyo, kailangan pong malampasan ng lahat ng iyan. At sa awat tulong ng Diyos, marami po ang nakapagtagumpay sa mga kahadlangan na ngayon po ay mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Kasama po naming naglilingkod sa Diyos at mayroong malaking pag-asa sa paninirahan doon sa Bayang Banal na naroon po ang buhay na walang hanggan at doon itatamasahin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Huwag po kayong bibitiw sa inyong pagsubaybay at magbabalik pa po ang inyong mga lingkod para sa ilang katanungan na aming sasagutin sa pamamagitan po ng Biblia. A to Q. Answers to questions. Ang malinaw na kasagutan ng banal na kasulatan sa mga katanungan. Paglalahad ng mga salita ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagkaunawa sa katotohanan at magdadala sa kaligtasan. A to Q. Answers to questions. Nagpapatuloy tayo sa ating palatuntunan at kapatid na Christian, kapatid na Vincent, nais natin pasalamatan ng ating mga kapatid na tutok sa ganitong gawain, walang kapaguran halos. May mga imbitado silang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na ngayon ay kasama natin sa ating palatuntunan. Opo, at syempre binabati rin natin kapatid na Orly at kapatid na Vincent, ang mga kaibigan natin, ang mga kamag-anak ng mga kapatid natin na inanyayahan po na ngayon nakasubaybay din sa pagkakataong ito. At kapatid na Christian, kapatid na Orly, at sa mga panauhin po na inanyayahan ng ating mga kapatid na ngayon po ay nakikinig at sumusubaybay sa ipinaglilingkod natin sa kanila, ang amin pong paanyaya sa inyo, patuloy po ninyong suriin ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Pinag-aanyaya na rin po natin, kapatid na Orly at kapatid na Christian, ang mga pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo na kanila ring daluhan at saksihan. At ipinag-iimbita natin na kanilang subaybayan yung magagandang programa ng Iglesia ni Cristo sa radyo. Katulad ng Biblia o Kuro-Kuro, pati yung Salita ng Diyos ang Tanging Lunas. Opo. Na pwedeng subaybayan ng ating mga kaibigan, suriin nila kung ano Iglesia ni Cristo, ikumpara nila doon sa aral na kanilang pinaniniwalaan, ng aral ng Biblia na ating sinasampalatayanan. Opo. Katulad ni Lance Molina na isang kaanib sa Iglesia Katolika, nagpadala ng katanungan sa atin. Panoorin natin ang kanyang pagtatanong. Ako po si Lance Molina, isang Catholic. Gusto ko lamang pong itanong kung bakit hindi po kayo naniniwala sa Holy Trinity. Bilang Katoliko, talagang di tayo nagtataka. Yan ang kanyang paniniwala sa Diyos na binubuo ng tatlong persona, na bukod sa Ama, Diyos din daw ang Anak, at Diyos din daw ang Espiritu Santo, na tinitindigan naman natin batay sa Biblia na ang ganong doktrina, ganong aral ay labag sa pagtuturo ng banal na kasulatan. At yan ang ating ipaglilingkod, kapatid na Vincent at kapatid na Christian. Opo. Anong aral ng Biblia tungkol sa Diyos ang sinasalungat ng paniniwala tungkol sa tinatawag na Santissima Trinidad? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Genesis 35:11. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanya ng Diyos, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang." Ang nagsasalita po o ang may pahayag po dito po sa binasa nating talata, mismong ang ating Panginoon Diyos. At dito, meron tayong nais pong ipapansin sa ating mga taga-subaybay na ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Hindi po sinabi ng Panginoong Diyos na ako o kami tatlo ang iisang Diyos. Teka, may sinasabi sila dyan eh. Yun daw banggit ng Diyos na ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun daw ako doon, tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya ang makapangyarihan Diyos ay isang Diyos na binubuo daw ng tatlong persona. Mali po. Ang katunayan, mga kaibigan, pakinggan ninyo ang nakasulat naman dito po sa 2 Korinto 6:18. Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa. "At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat." Nais nating ipapansin muli sa atin pong mga taga-subaybay na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po ang sinasabing Diyos na meron daw tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat ang mismong sinabi ng Panginoon Diyos, "Ako sa inyo'y magiging Ama." Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi natin tinatanggap yung paniniwala sa tinatawag na Santissima Trinidad Opo. na isang Diyos na binubuo ng tatlong persona, sapagkat yun ay labag sa pagtuturo mismo ng ating Panginoon Diyos. Opo. At kapatid na Vincent, nang magturo naman ng mga apostol, paano nila pinatunayan na ang iisang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang Ama? Ganito po ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa Efeso 4 at 6. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang pahayag sa atin ng Biblia. "Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat." Kung paano pong sa panahon ng mga patriarka o panahon ng mga magulang ay iisa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa panahong Kristiyano po ay namamalaging gayon ang katotohanan. Ang katunayan, ayon sa ating binasa, ang Ama na Diyos ng lahat ang siyang sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Katumbas po ito, kapatid na Orly at kapatid na Christian, mga mahal po naming mga listeners and viewers, ng binasa natin kanina, na siya ang maghahari sa kalahat-lahatan. Sa makatwid, kapatid na Christian, kapatid na Vincent, sa lahat ng panahon, mula sa panahon ng mga patriarka hanggang sa panahon natin na saklaw ng panahong Kristiyano,
namamalagi ang katotohanan na iisa lamang ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Ama. Opo. Na iba naman doon sa tinatawag na Santissima Trinidad na pantay-pantay yung tatlo, wala raw pagkakaungusan. Ihambing natin yan sa Biblia. Paano pinatunayan ng Biblia na hindi maaaring mayroong kapantay na iba ang Ama, kagaya ng paniniwala ng ibang relihiyon na kapantay daw ang anak, kapantay ang Espiritu Santo. Pakinggan po natin sa awit 83:18 sa saling New International Version. Pakinggan po natin. Let them know that you, whose name is the Lord, that you alone are the most high over all the earth. Sa pagkakaliwat po sa ating wika, bayaang maalaman nila na ikaw, na ang pangalan ay ang Panginoon, na ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Ayon po sa ating binasa, kapatid na ulit, kapatid na Christian, mga mahal po naming mga taga-subaybay, iisa lamang po ang pinagkakapitan ng mga salitang kataas-taasan sa buong lupa. Ayon nga sa ating binasa, ang sabi, you alone are the most high over all the earth. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kapag ka po sinabing kataas-taasan, wala na pong mas mataas kaysa Kanya. Wala ring kapantay pagka ang pag-uusapan ay kapangyarihan. Kaya ang mga tunay na lingkod ng Diyos noon hanggang ngayon, ganyan ang pananampalataya sa Diyos. Opo. Iisa ang Diyos, walang iba kundi ang Ama. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, makapangyarihan sa lahat. At yan hanggang sa panahong Kristiyano, kapatid na Christian. Opo, ang katunayan nga po niyan, pakinggan ninyo mga kaibigan, ang nakasulat po sa unang Korinto 8:6. Ganito ang ating mababasa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Nais nating ipapansin sa atin pong mga taga-subaybay na ito'y pahayag ni Apostol Pablo. Sa makatwid ito'y panahong Kristiyano na. At ang kausap niya ay ang mga tunay na Kristiyano. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, sa makatwid para sa mga tunay na Kristiyano. Sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Opo, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At yan ang dapat na maging pagkakilala ng lahat. Iisa ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama, pinagbuhatan, pinagmulan o lumalang ng lahat ng bagay at siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gaano kahalaga, kapatid na Vincent, na mataglay ng tao ang pagkakilala na ang Ama ang iisang Diyos na tunay? Napakahalaga po, kapatid na Orly at mga mahal po naming mga panauhin na taga-subaybay. Ang katunayan, mababasa natin sa Juan 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang yung sinugo sa makatidbagay, si Hesukristo. Ang pagkakilala po sa tunay na Diyos, sa Ama na iisang Diyos na tunay, at ang ating Panginoong Hesukristo ay isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos. Napakalaki po ng kinalaman sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang alinmampong relihiyon na bukod sa Ama, mayroon pang kinikilalang ibang Diyos, katulad ng Diyos Anak daw, Diyos Espiritu Santo, o kaya marami raw ang tunay na Diyos, ang ganong relihiyon dapat pong iwanan ng tao sapagkat ang pamamalagi sa ganong relihiyon hindi po patungo sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa Iglesia ni Cristo, kami po'y naninindigan, iisa lamang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ito ang tamang pagkakilala na mayroon pong kinalaman sa ating kaligtasan. Huwag po kayo aalis at babalik pa po ang programang ito para sumagot sa iba pang mga katanungan. A to Q. Answers to questions. Nagbabalik po ang inyong mga lingkod at ang palatuntunang ito para sumagot pa po sa katanungan galing po kay Eileen Garan
isa pong Katoliko. Ako po si Aileen Garan, Katoliko. Tinatanong ko po sa kanib sa Iglesia, bakit po inyo kami inakay papunta sa inyo? Para pareho naman po yung mga relihiyon. Kapatid na Vincent, kapatid na Christian, marami nga ang nagtataka bakit gano'n na lamang natin sinisikap na makasama ang ating mga kaibigan, mga kakilala na hindi pa kapatid sa iglesia na maging kaanib din sa iglesia ni Kristo. Marahil po ay naitatanong din po nila kung anong dahilan at gayon na lamang ang ating iniuukol na pagpapahalaga sa ating pagiging kaanib sa iglesia ni Kristo at kung bakit ito ay ibinabahagi pa natin sa iba. Sumasampalataya po kasi kami, mga mahal po naming mga listeners and viewers, na mula po nang kami umanib sa iglesia, nabago na ang dating pagtuturing sa amin ng Panginoong Diyos. Iba na po kaysa noong nasa ibang relihiyon pa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Baka nagulat si Miss Aileen Garan sa binanggit mo, kapatid na Vincent, pati ng ating ibang mga taga-subaybay. Yan ang ating ipaglingkod. Ano ba ang pagtuturing ng Diyos sa tao noong hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo? Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Sa Colosas 1:21, ganitong pahayag inyo pong pakinggan. Dati, malayo kayo sa Diyos at ibinilang nakaaway dahil sa masama ninyong pamumuhay. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo, gaya ng alam nyo, kapatid na Orly, kapatid na Christian, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay ang mga Kristiyano noong unang siglo. Anong ipinapaalala ni Apostol Pablo sa kanila, kapatid na Vincent? Ang sabi po niya, dati malayo kayo sa Diyos. At ibinibilang niya nakaaway dahil sa masama ninyong pamumuhay. Teka, kapatid na Christian, baka hinihintay nilang kasagutan. Bakit dati ay malayo ang mga taong yan sa Diyos at itinuturing pang kaaway? Ang dahilan po ay dahil sa kasalanan. Ang katunayan po, mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa Isaias 59:1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Makinig kayo ngayon. Ang Panginoon ay hindi napakahina upang iligtas kayo at hindi siya nabibingi. Naririnig niya kayo kapag kayo'y tumatawag. Ngunit, ang problema ay pinutol ng inyong mga kasalanan ang inyong kaugnayan sa Diyos. Dahil sa kasalanan, itinalikod niya ang kanyang mukha sa inyo at hindi na makikinig. Ito pong dahilan kung bakit naging malayo sa Diyos ang mga tao. Dahil po sa kasalanan. Ang katunayan, sabi nga po, sa binasa nating talata, ang problema ay pinutol ng inyong mga kasalanan ang inyong kaugnayan sa Diyos. Baka sabihin ng iba, alam namin yan, kaya nga nagsisikap kami, idugtong ang aming kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mga pananalangin, ng mga pagtawag sa Kanya, ng mga paglilingkod, para makabalik kami sa tamang kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Hindi rin po maaari sapagkat ang sabi po sa binasa natin, dahil sa kasalanan, itinalikod niya ang kanyang muka sa inyo at hindi na makikinig. Sa makatwid, ang kasalanan po ay nagsilbing pader sa pagitan ng tao at ng Panginoon Diyos para anumang pagtawag, anumang paglilingkod ang gawin ng taong nagkasala, hindi siya pakikinggan ng ating Panginoon Diyos. At anong lalong mabigat na pasya, kapatid na Vincent, ng ating Panginoon Diyos sa mga taong nalagot o naputol ang kaugnayan sa Kanya at itinuring pang kaaway dahil sa kasalanan? Basahin po natin ang pahayag sa Hebreo 10:27. Ganito po ang sagot sa atin ni Apostol Pablo. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ito lalong mabigat na kalagayan ng mga taong nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at itinuturing niya na kanyang kaaway. Ang pasya po ng ating Panginoong Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, isaan niyang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya ganyan kahabag-habag, kapatid na Vincent, kapatid na Christian, ang kalagayan ng mga taong hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Opo. Nakatakda pang parusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero
Wala na bang solusyon para makaalis ang tao sa ganyang napaka-miserabling kalagayan, kapatid na Christian? Meron po. At yan ay itinuturo po ng banal na kasulatan. Kung paano po, mga kaibigan, pakinggan ninyo ang nakasulat sa Efeso 2:13. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit ng dugo ni Kristo. Kung paanong ang mga taong dating malayo po sa Panginoon Diyos at itinuring pa na kaaway dahil po sa kasalanan, maging malapit sa Panginoon Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit ng dugo ni Kristo. Sa makatwid, dapat tiyakin po ng tao na siya ay makabilang doon sa mga taong inilapit ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi hindi na putol ang kanilang kaugnayan sa Diyos eh. Opo. Baka sabihin ng iba, lahat ng may relihiyon nakinabang sa biyayang yan. Kaya ipaglingkod natin alang-alang sa mga nagsusuri. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para mailapit sa Diyos ang mga taong dating malayo at itinuturing pa na kaaway ng ating Panginoon Diyos? Basahin po natin sa Efeso 2:15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Para po ang mga dating malayo ay mailapit ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, lumalangan niya siya ng isang taong bago. Nung malalang ang isang taong bago, kapatid na Vincent, kaaway pa ba ng Diyos ang pagtuturing niya sa mga tao? Hindi na po. Ang katunayan, ang sabi ni Apostol Pablo, sa ganito anya'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya nasolusyonan yung mabigat na problema, kapatid na Vincent, kapatid Opo. na Christian. No? Dating hiwalay, dating kaaway, pero nailapit sa ating Panginoon Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng paglalang sa isang taong bago. Baka nag-iisip ang iba, kapatid na Vincent, alin ba yung binabanggit na yun na taong bago? Ano ba kabalangkasan nun? Basahin po natin mula sa Biblia ang pahayag, Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang kabalangkasan o bumubuo doon sa isang taong bagong binabanggit kanina ni Apostol Pablo, ulo po at katawan. Ang ating Panginoong Hesukristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Pero sa paningin ng ating Panginoong Diyos, si Kristo bilang ulo, ang iglesia bilang kanyang katawan, isa ng taong bago. Naroon ang kapayapaan ng tao sa ating Panginoon Diyos. Iglesia Katolika siguro yan, kapatid na Christian, baka iniisip ng iba. O kaya Iglesia Episcopal, Iglesia Metodista, Iglesia Baptista. Yung ba ang pangalan ng iglesyang katawan ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi po. Para po, wag tayong magkamali at tama ang ating maging kasagutan. Biblia po ang ating sasangguniin. Pakinggan ninyo dito po sa Roma 16:16, letra por letra, mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo ay iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga taong naging sangkap o kaanib ng iglesia ni Kristo, ang pinatutunayan po na nailapit ng dugo ni Kristo, naging malapit na sa Panginoon Diyos sapagkat tinanggap na ang kapayapaan. Kasundunan ng ating Panginoon Diyos, hindi nakaaway. At ano nang natitiyak, kapatid na Christian, ng mga taong nakasundo na ng Diyos dahil sila'y mga iglesia ni Kristo na. Nakatitiyak na po ng kaligtasan. Ang katunayan po, mga kaibigan, pakinggan ninyo ang nakasulat sa Roma sa 5:10. Ganito ang ating mababasa. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Kung ano po ang natitiyak ng mga naging kasundunan ng Panginoon Diyos o ng mga naging kaanib sa iglesia ni Kristo, ang sabi sa Biblia, tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Kaya anong dapat na pagsikapan ng lahat ng tao? Dapat pagsikapan po ng lahat ng tao na siya ay maging kaanib
sa loob ng Iglesia ni Kristo. para makasundo ang ating Panginoon Diyos at magtamo ng kaligtasan. Sa amin pong pagbabalik, isang katanungan pa pong aming sasagutin. Huwag po kaya alis. A to Q. Answers to questions. Alam po namin nariyan pa kayo para abangan ang pagsagot namin sa isa pang katanungan. Sino nagtanong, kapatid na Christian? Ang nagtanong po ay si Mr. Arnico Cajeda, isang kaanib sa Iglesia Katolika. Narito po ang kanyang katanungan. Ako po si Arnico Cajeda, isang Katoliko. At ako po yung naniniwala na mayroon pong paghukom. At nais ko rin po sanang maligtas. Ano pong magiging kaibahan kung ako'y magiging kaanib ng Iglesia ni Kristo? Kapatid na Vincent, kapatid na Christian, marami talagang naniniwala sa paghuhukom na sa araw na yun ay babalik ang ating Panginoong Hesukristo. At alam din ng marami na sa araw na yun, may mga taong mapalad na maliligtas at may mga sawing palad na hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Opo, kaya naman kung meron pong mga taong ipinagwawalang bahala ang nauukol sa kanilang kaugnayan sa Diyos at sa kanilang ikaliligtas, marami rin naman po na nagsisikap na mapaunlad ang relasyon nila sa Panginoon Diyos sa paraan na kanilang maisipan, sa paniniwalang yun po ang maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Subalit, kapatid na Orly at kapatid na Christian, baka ikagulat ng ating mga taga-subaybay na meron ding naghihintay at umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang ang problema, mabibigo lang po sila sa kanilang inaasahan. Kaya ang tanong ni Arnie, kung anong kaibahan niya kung sa kanyang dating relihiyon at kung siya magiging kaanib sa Iglesia ni Kristo, kasi gusto niyang magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero atin muna ipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Sino ba nangako na magbabalik ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa Juan 14:2 hanggang 4. Ganito ang pahayag sa atin ng Biblia. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang Panginoong Hesukristo po mismo, gaya po ng alam ninyo, kapatid na Orly, kapatid na Christian, ang nangako na siya po ay muling paririto. Kaya hindi dapat pagdudahan, kapatid na Christian, Opo. ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa halip na magduda, anong dapat na maging katangian ng tao? Dapat pong kasabikan ito ng tao at talagang hintayin niyang may pagtitiyaga. Ano dala ni Kristo sa kanyang pagbabalik, kapatid na Vincent? Kaya dapat hintayin at matyagang maghintay ang tao sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang sagot sa Apokalipsis 22 at 12. Inyo pong pakinggan. Narito, darating na ako sa lalong madaling panahon. Dala ko ang aking gantimpala sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Hinihintay po natin ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sabagat meron po siyang ipinangako na dalang gantimpala na kanyang ipagkakaloob sa atin at yun ang ating inaasahan, kaligtasan. Buhay na walang hanggan at ang karapatan para po makapanirahan doon sa bayang banal o kaharian ng ating Panginoong Diyos. Magtatagal pa ba, kapatid na Vincent, ang ating paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Natitiyak po nating hindi na po, kapatid na Orly, kapatid na Christian. Sabagat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, darating na anya ako sa lalong madaling panahon. Natupad na yung mga palatandaan, kapatid na Christian, na pagka nakita ng mga tao, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya konting panahon na lang ang ipinaghihintay ng mga tao na nasasabik sa kanyang muling pagparito. Pero baka sabihin ng iba, hindi lang kayong Iglesia ni Kristo naghihintay.
kami man, baka sabihin ng mga Adventista, kaya nga Adventista kami, naghihintay kami sa kanyang pagbabalik. Baka yun din sabihin ng mga kaanib sa iba't ibang relihiyon. Inaasahan nila, kinasasabikan nila na babalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sinong naghihintay sa kanyang pagbabalik, kapatid na Christian, ang magiging mapalad sa araw na yon? Pakinggan po natin ang itinuturo ng banal na kasulatan. Dito po sa ikalawang Pedro sa 3:14, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Dito po ay tiniyak ng mga apostol kung sino po sa mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ang magiging mapalad. Sila po ang mga nagsikap na masumpungan sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan. Baka sabihin ng iba, kami yan. Kasi sinisikap namin na kami ay magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Wala kaming kaaway. Kahit ipagtanong nyo kami sa aming barangay, wala kaming kasamaan ng loob. Bagaman, magandang katangian na wala kang kaaway Opo. Na meron kang magandang pakikipagkapwa-tao sa mga nakapaligid sa iyo. Pero saan ba naroon yung kapayapaan na binabanggit ng Biblia na doon dapat datnan ng Panginoong Hesukristo ang tao para maging mapalad? Basahin natin ang sagot ng Biblia. Sa Colosas 3:15, ganito po ang pahayag sa atin. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Dadya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Pansinin po natin, mga mahal po naming mga listeners at viewers, na ang mga taong nagtamo ng kapayapaan, tinawag po sila sa isang katawan. Binasa na natin kanina kung alin yung katawang yun Yun ang iglesia na ang Pangulo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ano pangalan ng iglesia niyo, kapatid na Christian? Ayon din po sa binasa natin kanina sa Roma 16:16, ito po ay ang iglesia ni Kristo. Kaya sinong mga tao ang daratnan ni Kristong nasa kapayapaan o sigurado ang pagtatamo ng kaligtasan? Sila po ang mga naging kaanib sa loob ng iglesia ni Kristo. Bakit may kapayapaan ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Kaya sigurado ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ganito po ang itinuturo ng Biblia. Dito po sa Roma sa 8:1, pakinggan po ninyo mga kaibigan. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Tiniyak po ni Apostol Pablo na ang mga nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, batay na nga sa marami na nating pag-aaral, silang mga naging sangkap o kaanib ng Iglesia ni Kristo, hindi na anya hahatulang maparusahan. Kaya meron silang kapayapaan Opo. Wala na sila sa ilalim ng hatol na parusa pagdating ng araw ng paghuhukom. Bakit kaya siguradong hindi hahatulang maparusahan ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Baka iniisip nila, kayo man nagkakasala din, nagkakamali din. Pero bakit sigurado na hindi nahahatulang maparusahan? Sa Roma Kapitulo 8 pa rin po sa versikulo 33 hanggang 34, ganitong ating mababasa. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Kung bakit hindi na po hahatulang maparusahan ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, bagamat sila'y mga tao lang din naman na nagkakasala. Nagkukulang, nagkakamali. Sapagkat mismong ang Panginoong Diyos po ang nagpawalang sala sa kanila. Kaya may tanong si Apostol Pablo na nandyan din ang kasagutan Opo, ang tanong po ni Apostol Pablo, sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Itong dahilan kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo nakasumpong po ng kapayapaan. Kaya sa lahat ng naghahangad ng kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan po na datnan ni Kristo nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya ganito katindi ang aming pagsisikap, nagpupursige po kami sa lahat ng mabibisang kaparaanan, ipaalam po sa inyo
ano ang Iglesia ni Cristo. Nais naming makasama kayo sa kapalaran na galing sa Diyos na sa araw po ng paghuhukom, tayo po'y magkasama-sama sa pagtatamo ng kaligtasan at paninirahan po doon sa Bayang Banal. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay napakalaki ng aming naitulong para inyong malaman kung anong katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos sa ating palatuntunan, tayo po ay mananalangin sa pangunguna po ng kapatid na Christian Cruz. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Amen. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunan ito ng iyong iglesia upang maibahagi po namin sa aming mga kaibigan at sa lahat ng aming mga taga-subaybay ang iyong mga kalooban na kailangan po nilang sampalatayanan at sundin upang makasama po namin sila sa tunay na paglilingkod. Amen. At higit po sa lahat, sa pagmamana ng mga pangako mo po, lalo na po ng pangakong kaligtasan. Amen. Pakipagpalain po ang mga kapatid naming namamalaging kaisa ng pamamahala Amen. sa pagtulong sa lahat ng gawain sa iglesia. At pagpalain din po ang lahat ng naabot ng palatuntunan ito. Amen. Ang lahat ng naging mga panauhin naway makatulong po sa kanila ang kanilang mga napakinggan para makabuo ng tamang pagpapasya. Amen. Pagpalain po higit sa lahat ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang lahat po ng ito, buong galang po naming hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Hesus na amin pong tagapagligtas. Amen. INC Radio, Evangelical Mission on air and online.